Halos 100 milyong piso na ang halaga ng pinsala ng superbagyong Karina at habagat sa agrikultura at infrastruktura sa Pangasinan. At live mula naman sa Dagupan City, nakatutok live si Claire Lacanilao ng GMA Regional TV. Claire? Yes, Connie, may mga malalakas na pag-ulan at baha ang nararanasan pa rin sa ilang bahagi ng Dagupan City, maging sa ilang karatig bayan. Sa taas ng baha sa ikalawang palapag ng kanilang bahay, nananatili si Lola Milagros at kanyang mga apo sa Barangay Talibao sa Kalasyaw, Pangasinan. At para makalabas, tumutuloy sila sa kawayan papunta sa bubong. Ang baha sa baba malalim, kaya hindi kami makalabas. Nandito kami sa taas, dito kami nagluluto sa taas. Sanay na sila. Hindi lang ito ang taon, may aabuti ng 1 buwan na ganyan na baha yan eh. Kabilang sa dumadaloy sa Kalasyaw at bayan ng Santa Barbara, ang Marusay Sinukalan River na nasa 7 talampakan ng lalim as of 9 a.m. at malapit na sa 8 kalahating talampakang critical level. Pinagtatanggal na ng Santa Barbara MDRRMO ang mga nakabara tulad ng mga water lily na inanod galing sa ibang bayan. Sa taas kasi malakas pa ang ulan kagabi, kaya hindi ko alam kung gaano katagal bumaba yung tubig galing doon sa kanila. Baka maapektuhan kami. Umapaw na rin ang Payas Creek na nagpabaha hanggang binti sa Barangay Anolid ng Mangaldan, Pangasinan. Binaharin ang mga nakatira malapit sa mga bukirin at creek. Hanggang dito po sa tuhod. So, yung mga damit ko basang-basa na lahat. Isa ito siguro na dahilan na hindi makaagos ng mabilis yung tubig papunta sa Sinukalan River. Kasi po itong inilagay na imburnal na kuwan na medyo nakakabara. 2 araw na ring baha sa gilid ng ilog sa Barangay Poblasyon Lingayen, Pangasinan. Kaya nakapatong sa mga upuan ang gamit ng mga residente. Mahirap, tinatakot naman darating yung tubig. Hindi ka makatulog. Mahirap po, lalo na po pag kailangan magsaing ng... Nasa evacuation center naman ang maraming binaha sa Dagupan City at nakatira sa mga modular tent. Malala po kasi hindi ako nakakapagtrabaho sa parlo. Siyempre nahirapan yung mga anak ko. Ang iba tulad ni Jerus at kanyang 7 buwang gulang na sanggol, lumikas na rito bago pa bahain ang tahanan. Bukod sa Dagupan, 7 bayan na sa Pangasinan ang pinerwisyo ng baha. Low-lying areas, malapit sa mga kailugan, ito yung mga binabaha. Halos 100 milyong piso na ang pinsala ng masamang panahon sa agrikultura at infrastruktura ng probinsya. Connie, patuloy ang pag-iikot ng mga tauhan ng City Hall sa mga binahang barangay tulad dito sa Barangay Maluwad, Dagupan City kung saan 12 pamilya na ang lumikas. Connie. Maraming salamat, Claire Lacanilao ng GMA Regional TV.